kamusta? Ako muli, si Tutor Rona, ang inyong makakasama ngayong hapon. Handa na ba kayo matuto sa ating kasaysayan? Muli nating balikan ang ating naputol na aralin. Naririnig po ba ako ng malinaw, my dear tutor? Ay, my dear tutie, naririnig po si teacher? Yan. So, yan, good afternoon sa ating tutie ngayong hapon. Excited na ba kayong malaman kung sino ang ating mga awardee bilang masipag na nating tutie sa ngayong ikatlong markahan? Yan. So, maya-maya lang ay babanggitin na natin ang ating mga masisipag na tutie. Yan. So, simulan muna natin ang ating aralin na naputol last week. So, last time, ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa Rebolusyong Pangkaisipan at kaugnayan nito sa Rebolusyong Pranses. Muli ako si Tutor Rona, ang inyong makakasama ngayong hapon. Muli nating balikan. Ayan. So, mag-aral muna tayo ng konting huling lesson na ating napag-aralan. Okay, kung maaalala, noong Enero 21, 1793, pinugutan ng ulo ang hari ng France, walang iba kundi si Haring Louis XVI. Kasabay nito ay ang kanyang asawa naman na naputulan din ng ulo noong January 21. Na kung saan, tinatawag nga natin itong guillotine or guillotine. Yan ang ginamit na pamutol na ulo. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagkaroon ng deklarasyon ang France bilang republika ang kanilang pamahalaan. Mula sa monarchiyang pamahalaan, sila ngayon ay naging republika na. Okay. Sumunod na pangyayari, para mapanatili ang kaayusan sa Republika ng France, bumuo ng Committee of Public Safety ang mga revolusyonaryo sa pangunguna ni Maximilian Robespierre, isang manananggol ang magpapangtakbo ng Committee of Public Safety para sa masigit pang kaayusan ng pamahalaang France. Okay. Kaya lang, sa kabila ng pagbuo ng Committee of Public Safety, nagkaroon pa rin ng mga hinala ang mga tao, no, ang mamamayan ng France. Kaya naman dumating ang panahon na si Charles Danton at si Maximilian Robespierre din ay nakaranas, no, or namatay sila sa pamamagitan ng guillotine din. Sa kabila nito, lumagda ng kasunduan ang mga bansang natalo sa pakikipaglaban sa France maliban sa Britanya. Patuloy pa rin ang kaguluhan sa France at patuloy na lumalakas ang mga revolusyonaryo. Kaya naman, pinanatili nila yung Committee of Public Safety. Pero hindi nagtagal, dahil nga sa pagkamatay ni Maximilian Robespierre at ni Charles Danton, noong 1793 hanggang 1794, meron tayong tinatawag na Reign of Terror, na kung saan, no, ang revolusyonaryong Pranses din, my dear tutie, ang itinuturing na bilang pinakamadugong revolusyon sa kasaysayan. At isa nga sa mga dahilan nito ay ang pagkakaroon nila ng Reign of Terror. Ito ang nakakilabot ang panahong ito dahil pinapatay gamit ang guillotine ang kahit sino na sasalungat sa republika. Tinawag itong Reign of Terror na umabot sa 17,000 katao ang pinatay sa pagitan ng noong 1793 hanggang 1794. At 20,000 naman ang namatay dahil sa kanilang pagkakakulong. Ayan. So, Reign of Terror. Tinawag natin yung Reign of Terror. Bumati muna tayo sa ating masisipag na tutor, ay tutie. Okay, mula sa
Godofredo Reyes Senior National High School, pa rin si Iana Marilit, si Yves Lorenzo Valenzuela ng Marcelo H. Del Pilar National High School. Yan, magandang hapon din sa iyo, Marjun Casyao, mula sa Buhangin National High School. Kaya din kay Lea De Vera from Ramon National High School, 8 Mahogany. Ayan. Hello sa inyo. Okay, tuloy natin. Saan nga ba, no? Paano nga ba nagkaroon ng isang paraan na tinatawag nating guillotine? Na kung saan ito ay ideya ni Joseph Ignace Guillotin, isa sa mga third estate, no? Isa sa mga third estate na nakaisip ng ideyang ito. Pagkatapos, si Antoine Luis naman ang lumikha ng guillotine. Nung una, tinatawag natin tong Luisson, or sa makalaunan, naging La Guillotine, at sumunod na naging Guillotine na ang kanyang pangalan. Hello, good afternoon din sa iyo, Marniel Kai Lustre, Lea De Vera. Ayan, hello, good afternoon, Jessica Pascual, at Sarin Irish Suraga. Magandang hapon sa inyo, my dear Chuti. Ang Reign of Terror, or ang guillotine, ay sinasagawa sa plaza. Ayan, sa plaza, na kung saan ito'y tinatawag ding Place de la Concorde, na matatagpuan natin sa France. Ayan, magandang hapon, Terence Jeff Queen Duarte mula sa San Mariano National High School. Hello po kay Ma'am Gina Valvin from Estio Isabela. Magandang hapon. Okay, natapos ang Committee of Public Safety. Pinalitan ito ng tinatawag nating directory, na kung saan sila naman ang nagpapanatili ng kaayusan sa Republika ng France. Basahin natin. Sabayan niyo ako, ha? Ang Republika ng Pransya ay gumamit ng bagong saligang batas na ang layunin ay magtatag ng isang direktoryo na pinamumunuan ng 5 tao na taon-taon ay ihahalal. Ngunit ang pamahalang ito ay hindi naging matagumpay. Nagkaroon ng mga korupsyon, ayan, pang-aabuso ng kapangyarihan, kaya naman ang directory ay nawala. Ayan, nawala ang directory. At sa panahon na to, ayan, nagkaroon na naman ng hindi maayos na pamamahala sa Republika ng France. Kaya naman, sa pangunguna ni Napoleon Bonaparte, o kilala bilang Little General, yan, isa siyang leader at general na sumakop sa iba't ibang bahagi ng Europa at nagpasimula ng tinatawag nating French Empire. Siya Chuti, ang kauna-unahang emperador ng France. Dahil sa kanyang husay at galing sa estratehiya, kaya naman marami siyang mga bansang nasakop. Yan. Kaya isa sa mga talagang kilala sa kasaysayan, no, ay si Napoleon Bonaparte. Narinig niyo na ba ang pangalan ni Napoleon? Okay, baka narinig niyo na yan, no? Okay. Sa panahon ng kanyang pamumuno ay nasakop niya ang malaking bahagi ng Europe at kinilala ngang Emperor Napoleon I noong 1804. Bakit po siya, ma'am, tinawag na Little General? Okay, tinawag siyang Little General. Kung mapapansin niyo sa larawan, no, nakasakay sa kabayo. Iyan yung signature pose kung tawagin natin. Na kung saan, dahil Little General siya kasi medyo may kaliitan kasi si Napoleon Bonaparte, kaya tinawag siyang Little General. Kaya kapag nagpapapicture siya or pinapapaint niya yung sarili niya, nakasakay sa kabayo para simbolo, no? Naging simbolo yun para mas higit pang makita yung kanyang kahusayan. Yan. Ang kanyang hukbo sa kanilang pananakop ay naging mga disipulo ng mga idea ng Revolusyong Pranses, ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Naalala pa po yung tatlong
bahagi ng Declaration of Rights, Liberté, Egalite, at Fraternité, or sa wikang Ingles, Liberty, Equality, and Fraternity. Maalala nyo, no? So yan, dala-dala, no, sa pamumuno ni Napoleon Bonaparte, dala-dala nila yung kaisipan na yon na may kailangan may laya, maging pantay-pantay ang tao at merong kapatiran. Kaya naman, no, sabi ko nga kanina, sa kanyang husay sa pagpaplano at magaling na tagapamahala ang nagbigay daan sa kanyang pagkapanalo. Maaaring hindi man maganda yung kanyang buhay na pinagmulan, pero dahil sa kanyang kahusayan, no, naging maayos ang kanyang pamumuno. Gayun din sa inyo, our dear Chuti. Maaring may mga bagay sa ating buhay na naging mahirap, pero kapag hinusayan pa natin, no, nag-aral tayong mabuti, no, alam natin na isang araw makakamit din natin ang ating mga pangarap. Ayan, bumati muna tayo mula sa San Mariano National High School, kay Jasmine M. Batad, tama ba na? Magandang hapon kay Iana Marilit Marniel, si Lea de Vera pa rin, Princess Diane Garcia, at si Adet Cayetano mula sa Marcelo H. Del Pilar National High School. Good afternoon din kay Jessica Pascual from Ramon National High School. Ituloy natin. Yan. Meron na ba sa inyo, my dear Chuti, na nangarap na maging sundalo? Okay, so mayroon ba sa inyo maging sundalo o maging bahagi ng hukbong sandatahan ng Pilipinas? Sige nga, pakilagay sa ating comment section. Ito pa ang ilang mga tala sa buhay ni Napoleon Bonaparte. Okay, muli nating isa-isahin. Okay, noong 1799, binagsak ni Napoleon ang Directory. Idineklara ni Napoleon ang sarili bilang emperador noong 1804 at noong 1805, tinalo niya ang British. Okay, sina Napoleon sa Trafalgar. 1812, ang malaking hukbo ng sundalo ni Napoleon ay dumating sa Moscow at nagsimulang umatras laban sa mga taga-Russia. Dito sa part nito, natalo sila dito sa labanan sa Moscow. 1813, natalo muli si Napoleon sa labanan ng mga bansa sa Leipzig. Yung Leipzig po ay isa pa rin pong bansa na bahagi ng Europa. 1814, ipinatapon si Napoleon sa Elba at 1815, bumalik si Napoleon sa France. Kaso, natalo siya sa labanan sa Waterloo at muling ipinatapon sa St. Helena naman. At dito sa St. Helena, tuluyan na siya namatay. Bakit nga ba ipinatapon si Napoleon? Dumating yung panahon na bumagsak ang France. So ito yung naging buhay, tala ng buhay ni Napoleon Bonaparte bilang the Little General. Nagustuhan niyo ba ang kwento ni Napoleon Bonaparte? Okay, so sa mga gustong maging sundalo o maging bahagi ng hukbong sandatahan, okay, nawa, no, yung kahusayan sa estratehiya, no, sa pagpaplano ay inyong matutunan. Okay? Ayan. So, si Lea de Vera, si Rachel Ann Esegera, yes po, sa mga tweet, may mga nais nyo, nais nyo maging bahagi ng hukbong sandatahan sa Pilipinas. Gayun din kay Christopher Andrew Respicio at kay Marjun, ayan, Marjun Casyao, tama ba na? Ayan. Okay, very good. Gusto nyo magsilbi sa ating bayan. Okay. Tunay na kahanga-hanga, no, ang ating mga sandatahang lakas na nakataya ang kanilang buhay para lang sa proteksyon at kabutihan ng ating bansa. Okay. Paano nga ba naka-epekto sa daigdig ang Rebolusyong Pranses? Meron tayong 5 mga epekto ng Rebolusyong Pranses. Sabayan niyo nga ako sa pagbasa. Para sa unang epekto, ang idea ng revolusyon ay lumaganap sa Europe.
mas lalo pang lumaganap ang mga revolusyon sa Europe, lalo na yung mga bansa na naging kolonya. Ikalawa, ang revolusyon ay nagsilang ng iba pang mga ideyang pampolitiko gaya na nga ng republikanismo, na dati nga ay sila ay monarkiya, no, naging republika. Pag sinabi nating republika, ito ay pinamumunuan ng mga mamamayan. Mamamayan ang pipili ng kanilang gustong maging pinuno. Parang sa atin, no? Ngayon, tayo mga Pilipino, bumoboto tayo kung sino yung gusto nating maging pinuno. Ikatlo, ang mga pamahalaan ay naging organisado. Nawaksi ang ideyang feudalism, kung maalala nyo sa ating nakaraang lesson, no? Yung feudalismo at manorialismo. So, nawala na yon. Napalitan ito ng kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ikaapat, bilang tugon kay Napoleon, ang idea ng nationalism o nationalismo ay umusbong. Ayan, diyan natin makikita yung pagkakaroon ng nationalismo. Naalala pa ba ang ibig sabihin ng nationalismo? Pakilagay nga sa ating comment section, ano ba ang ibig sabihin ng nationalismo? Batay sa inyong pagkakaunawa. At panglima, marami sa mga bansa sa Europa ang naghangad ng kasarinlan at paglaya. Dahil sa Rebolusyong Pranses, naging inspirasyon ito ng iba pang mga bansa sa Europa upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Yan. Hello, Chanel Tamayo from Gotad National High School. Ganyan din kay Sigrid Marie Ligutan habang nagsasagot kayo sa ating ibig sabihin ng nationalismo. No? Bati tayo kay Ashley Faye Gerardo kay mula sa San Mariano National High School, SDO Isabela. At sa kanyang guro, shout out po kay Gina Valvin. Hello po. Ayan, may nakita na akong kasagutan tungkol sa ibig sabihin ng nasyonalismo. Ayon kay Antoinette Hernandez, ang nasyonalismo ay isang salitang ginagamit upang ipakita ang pagkakaroon ng pagmamahal sa isang bansa sa mas malalim na pagsusuri. Ito ay maaaring tumutukoy sa pagkakaroon ng kamalayan ng isang individual para sa bayang kanyang kinabibilangan. Dito rin maaaring nakapaloob ang wika, kultura, relihiyon, kasaysayan at mga pagpapahalaga. Okay, so sa mga katwid, no, ito yung pagmamahal sa isang bansa. Gayun din kay Iana Marilit, sabi nga niya, masidhing pagmamahal sa bansa. Tama. Ayan, tama kayong lahat. Si Adet din, pagmamahal sa bansa. Paano nga ba maipapakita ng katulad nyo mga, my dear Chuti, paano nyo maipapakita yung pagmamahal nyo sa ating bansa? Sige nga, tingnan natin kung paano nyo bilang mag-aaral pa lamang tayo, or mag-aaral kayo, paano nyo maipapakita ang pagmamahal sa ating bansa? Kay Princess Diane Garcia din, sabi niya, pagmamahal sa bansa isang kamalayan sa lahi na nag-uugat sa pagkakaroon ng isang reliyon, wika, kultura, kasaysayan at pagpapahalaga. Napakahusay ng ating mga Chuti. Napakalalim na, no, ng inyong kaunawaan tungkol sa nasyonalismo. Okay? Pagmamahal sa ating inang bayan. Okay, very good, Rachel then. Okay. Okay, handa na ba tayo? Ayan, hello Cara Kalumpang from Marcelo H. Del Pilar National High School. Okay, kung handa na, okay, pakihanda ang inyong ballpen at papel para sa ating simpleng tayahin. Pagkatapos ng ating tayahin na ito, okay, tutungo na tayo sa ating last lesson and then tayo na sa ating recognition day. Excited na ba kayo? Okay, mabuti. So, ang ating tayahin, no, ay tungkol, or tinawag ko itong shapes game. Yan. Medyo sounds like Squid Game. Napanood niyo ba yon? Okay, so shapes game. Simple lang ang ating gagawin.
So basahin at unawaing mabuti ang tanong sa bawat bilang at piliin ang hugis o shape ng tamang sagot. Isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel. Hello, Adet Cayetano, no? Pagmamahal sa sariling produkto, wika, kultura at tradisyon. Ayan. So yan yung maaari nyong gawin bilang mag-aaral na maipapakita natin yung pagmamahal sa ating bansa. Gayun din kay Marniel Kyle Lustre, bilang mag-aaral po, pahahalagan ko po ang tinatamasa nating kalayaan ngayon. Very good. Thank you so much, my dear Chuti, sa inyong pagsagot. Ready na kayo para sa ating tayahin? Okay. Para sa unang katanungan, yan. Ang patlang ay binubuo ng mga obispo, pari, at ilan pang mga may katungkulan sa simbahan. Ito ba ay ang unang estate sa circle? Ikalawang estate, triangle? Ikatlong estate, star? At ikaapat na estate naman ay umbrella. Pakisulat nga sa inyong comment section ang inyong sagot. Ano kaya? Circle, triangle, star, or umbrella? Hello, Antoinette Hernandez from Pulong Buhangin National High School, SDO, Malolos. Patuloy na tumututok sa atin ngayon si Kathleen Soriano. Ayan, gayon din si Lea de Vera, Ezekiel Loreto mula sa SDO Isabela Ramon National High School. Hello po sa inyo dyan sa Isabela. Okay, may mga kasagutan na ba? Ayan, salamat sa patuloy na pagtutok, Mary Antoinette Dalis. Okay, si Iana Marilit, ang sagot niya ay triangle. Para sa iba naman, ano kayong sagot? Ito ay binubuo ng obispo, pari, at ilang pang mga may katungkulan sa simbahan. Okay, si Christopher naman ay umbrella, si Eliza ay triangle, si Rachel Ann Iseguera ay ikatlong estate po, umbrella, triangle. Medyo nahati yung ating ang kasagutan, no? Okay, siguro, ayan, okay lang yan. So, ang tamang sagot po ay unang estate. Medyo nalito siguro kayo. Okay, so sa unang estate, ito'y binubuo ng obispo, pari, at ilan pang mga katungkulan sa simbahan. Okay, sa mga nakakuha ng tamang sagot, thank you. Ayan, si Riza. So, circle from Marcelo H. Del Pilar National High School. Very good, tama. Kay Marniel Kyle Lustre Ramos, Bilog. Very good. Kay sa mga nakakuha ng tamang sagot, meron kayong 5 puntos. Ayan, sa ating piggy, ayan, sa piggy bank. Okay, ikalawa. Sa panahon ng pag-aalsa, ang taong sumama sa pakikidigma ay tinatawag na circle, reformista, triangle, sundalo, star, revolusyonaryo, knights, umbrella. So ano ba ang tawag dun sa mga tao na nag-alsa laban sa pamahalaan? Circle, triangle, star, or umbrella? Hello, John Yuri Maresigan from Marcelo H. Del Pilar National High School, CD Del Luna. Ayan. Doon sa mga nagsasagot sa number 1 pa rin, ayan, tama kayo, no? Circle. Itong number 2, triangle ba? Okay. Si Christopher naman, star. Ano kayang shapes ang tamang sagot? Or anong shape ang tamang sagot? Hello, Jasmine Molina from, watching from San Mariano National High School, SDO Isabela. Okay, ang dami ng nagbibigay ng kasagutan. Star, triangle, star, more on star. Very good, no? Star. Tama nga ba ang star? Ayan, tama. Ang tawag natin sa mga taong nag-alsa, no, ay tinatawag natin silang revolusyonaryo. Kaya nga dito din sa Pilipinas, no, tinatawag natin mga revolusyonaryo yung ating mga Pilipino, kapwa Pilipinong lumaban sa mga mananako. Okay, so very good sa lahat ng mga nakakuha ng tamang sagot. Halos lahat naka-star, no? Ayan, so very good. Okay, meron kayong another 5 points. Ayan, mapupuno na yung ating piggy bank. Okay, para sa ikatlo,
Ang himagsikang Pranses ay nag-iwan ng sumusunod na prinsipyo, maliban sa isa. Circle, kalayaan. Triangle, pagkakaisa. Star, pagkakapantay-pantay. Or umbrella, kapatiran. Alin ang hindi kabilang sa prinsipyo ng Rebolusyong Pranses? Circle, kalayaan. Triangle, pagkakaisa. Star, pagkakapantay-pantay. Or umbrella, kapatiran. Alin ang hindi kabilang? Okay, very good sa mga patuloy pa rin nagsasagot at nakatutok sa atin mula sa Ramon National High School, Lara Cabonitala. Okay, hello, good afternoon sa inyo dyan sa Ramon National High School. Okay. Alin nga ba ang hindi kabilang sa prinsipyo ng Rebolusyong Pranses? Okay, may sumasagot ng umbrella. Halos umbrella, tas si Antoinette naman ay star. Okay, tingnan nga natin. Siguro parang medyo nalito kayo dito sa tanong na to, no? Alin ang hindi kabilang sa prinsipyo ng Rebolusyong Pranses? Yan. Okay, so ang tamang sagot ay triangle, pagkakaisa. No? Kasi kung maalala niyo, di ba, liberty, equality, at fraternity. Sa mga tweed, kalayaan, pagkakapantay-pantay, at pagkakapatiran ang prinsipyo ng Rebolusyong Pranses. So thank you sa ating mga tumama, no? Marniel, triangle. Ives Lorenzo, triangle. Very good. Gayun din kay Christopher Andrew Resficio at Eliza, Catlea, Riza May. Ayan. So very good. Triangle ang hindi kabilang sa prinsipyo. Okay, another 5 coins. Ay, nakakamagkano na kayo. Okay, number 4. Anong katangian ang nakakabit sa pangalan ni Napoleon Bonaparte? Okay, circle, matulungin sa kapwa. Triangle, mahusay sa pagpaplano. Star, magaling na tagapamahala. Or umbrella, B at C. Sa inyong palagay, ano ba yung mga katangian na taglay ni Napoleon Bonaparte? Hello, Limuel Avon Pasqua mula sa Ramon National High School, Mulabe. Yan. Yan, si Catlea Umbrella, Marjun Casyaw, Christopher Andrew, halos umbrella, no? Tamang-tama yung umbrella para sa ating panahon ngayon, maulan. At minsan naman ay maaraw or tirik na tirik yung araw. Okay, so halos lahat umbrella. Umbrella nga ba ang tamang kasagutan? Ayan, umbrella. Yeah. Umbrella, Ella, ayan, makakatawa si ma'am. Okay, so another 5 points. Nakamagkano na kayo ng naiipon? Okay, for the last one. Ayan. Ang pagboto sa panahon ng halalan ay nagpapahayag ng circle, katarungan, triangle, kapatiran, star, karapatan, or umbrella, pagkakapantay-pantay. Ulitin ko, ang pagboto sa panahon ng halalan ay nagpapahayag ng circle, katarungan, triangle, kapatiran, star, karapatan, or umbrella, pagkakapantay-pantay. Hello, Lea De Vera, mula sa Ramon National High School, gayon din kay Bill Voneric de Guinan. So si Ives, hello Ives. Para sa ating number 5, ano kaya ang tamang sagot? So ang dami ko nakikitang star. Ayan, tama nga ba ang sagot na star? Ayan, wag na nating patagalin. Star nga ba ang tamang sagot? Star. Siyempre, karapatan, no? Ito yung naging isa sa mga karapatan na natamasa natin mula sa Rebolusyong Pranses, no? Pagkakaroon nila ng karapatang iboto ang kanilang gustong pinuno dahil sila ay nasa republika ng pamahalaan. So, very good sa inyo. Okay, nakamagkano na kayo ng naipon sa ating piggy bank? Okay, so kung perfect kayo, so very good. Meron kayong 25 points or 25 coins.
Okay? At kung hindi naman, okay lang yan. Ang mahalaga, meron pa rin kayo nakuhang tamang kasagutan. Okay, ituloy na natin. Nag-enjoy ba kayo sa ating shapes game? Okay, kung nag-enjoy kayo, sige nga, pakilagay sa comment section ang mga simbolo na ating ginamit. No? Ayan, so, Marjun Kashaw, I got 15 points. Very good. Ganun din kay Eliza, 15. Si Marniel Kyle Lustre, 5/5, total of 25 points. Ayan. Ganun din kay Katlea, 25. Kay Antoinette, 20. Okay lang yan. Very good na very good pa rin kayo. Okay. Ayan. Shaperific learners. Kayong lahat. Ayan. Shaperific. Okay, very good. Christopher, na 20 points. Okay, tumuha na tayo sa ating huling lesson para ngayon sa third quarter. Ayan, Riza May Angeles, thank you, no? Kinoment mo yung lahat ng shapes. Ayan, ganun din kay Katlea Soriano. Okay, para sa ating huling aralin ngayong third quarter, ang ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismong kanluranin. Na kung maaalala nyo, ito din ay isa sa mga topic sa Araling Panlipunan 7. Okay. Kung sa unang yugto ng kolonyalismo, ang kanilang dahilan ay yung 3G, God, Glory, and Gold. Ngayon, dito sa ikalawang yugto ng kolonyalismo, may mas marami pa silang naging dahilan. No? At ilan sa mga pangunahing dahilan dito ay una, hilaw na materyales gaya ng bulak, goma, seda, vegetable oil at mineral. Gayun din, ang daungan nito ay estratehiko bilang basing pandagat ng mga Europeo na matatagpuan ito sa Africa at sa Asia, no? Yung mga, lalo na yung mga hilaw na materyales. Okay, matatagpuan sa Africa at Asia. Kaya itong ikalawang yugto ng kolonyalismo more on sa kontinente ng Africa at ng Asia na tayo ay nakabilang dito no, sa ikalawang yugto ng kolonyalismo. Okay. Ilan pa sa dahilan ay ang pagkakaroon ng tinatawag nating manifest destiny, no? Na kung saan pinaniniwalaan ng bansang Estados Unidos or United States of America na ang manifest destiny, no? May binasbasan sila ng Diyos. Yan. May basbas sila ng Diyos na turuan at pamahalaan yung mga bansa na wala or bansa na hindi kabilang sa United States of America. Kaya tinawag natin tong manifest destiny. Sila ay may basbas ng Diyos na pamahalaan ang mga bansa. Ito naman sa white man's burden, no? Kung makikita nyo nga, white man's burden. Ibig sabihin, ang kaisipan naman nila dito, lalo na yung mga Germany or yung mga bansa no, na kabilang sa Europa na may puting kulay. Maputi ang kulay, kaya nga white man's. Yung kanilang, na bilang white man's or white man's burden, no, sila ay may tungkulin. Yan, para sa kanila, tungkulin nila na tulungan ang mga tao na hindi puti ang kulay or hindi puti ang lahi. Ganon yung kanilang naging kaisipan. Kaya yan class ang ating mga pangunahing dahilan, no? Hilaw na materyales, daungan para sa kanilang pandagat, no? Na natagpuan nila sa Africa at sa Asia. Gayun din ang pagkakaroon ng manifest destiny and white man's burden. At dahil sa mga dahilang ito, ilan sa mga pangyayaring naganap ay ang pagkagalugad sa gitnang Africa. Noon, tinatawag na Dark Continent ang Africa. Tinawag natin itong Dark Continent dahil ito yung hindi nagagalugad or hindi na-explore na kontinente. Pero this time, no, sa ikalawang yugto ng kolonyalismo, nagawang galugarin ito ng mga kanluranin. Pag sinabi nating mga kanluranin, ito ay tungkol sa mga bansa, no? Mga bansa na matatagpuan natin sa Europa. Yan.
Yes, mamaya, Marniel, no? Mahigit pa natin tatalakay yung protectorate at concession or sphere of influence. Thank you. Okay, bumati muna tayo. Criza May Edman, patuloy na tumututok sa atin mula sa Ramon National High School. Christopher Andrew, na nakatutok pa din mula sa Ingud Ramona Integrated School. Ayan, Angadanan West District SDO Isabela. Hello din kay Eliza Nicole P. Sawal. Hello. Okay, ano nga ba yung mga kaganapan sa ikalawang yugto ng kolonyalismo? Andiyan ang paggagalugad sa gitnang Africa, pag-aagawan sa Africa dahil pinag-agawan po ng France, ayan, ng Italy, ng Germany, ng Germany at Great Britain. Ayan. Yung imperialismong Ingles sa Timog Asya, dito naman sa Timog Asya, United States nakilahok din sa paligsahan ng mga bansang mananakop sa makatwid. No? Ang ikalawang yugto ng kolonyalismo, ang mga pangyayari dyan ay syempre andyan pa rin yung pananakop at pag-aagawan ng teritoryo, lalo na sa mga bansa sa kanluranin. Okay, ano nga ba naging epekto nitong pananakop na ito? Nakaranas ng pagsasamantala ang katutubong populasyon mula sa mga mapaniil na patakaran ng mga dayuhan. Pinagsamantalan din ng mga kanluranin ang kanilang likas na yaman at lakas paggawa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lakas paggawa? Okay, paki-comment nga, ano ba ang lakas paggawa, my dear Judy? Okay, bati muna tayo. Mula pa rin sa Ocampo National High School, SDO Camarines Sur, Princess Diane Garcia at ang kanyang guro sa Araling Panlipunan, si Ma'am Lourdes Regondola. Hello po sa inyo dyan. Ganyan din kay Marjon Casiao from Pulong, Bahagi National High School, Catlea Soriano mula sa Ingud, Ramona Integrated School, SDO Isabela. Ganyan din kay Crizay May Borromeo Villoria. Ayan, hello po from LFG Diamantina National High School. Hello po dyan sa Isabela pa rin. Ganyan din kay Rachel Ann Esegera sa SDO Camarines Sur, Ocampo National High School. Okay. Ayan, may nakita na akong sagot. So, sagot ni Iyana Marilit, ang lakas paggawa ay tungkol po sa pagtatrabaho. Sa wikang Ingles nga ay manpower. So, dahil kailangan nila ng manpower para maisakatuparan yung kanilang pananakop at pangunguhan ng likas na yaman. So, yung mga tao, for example na lang sa Pilipinas, no, mga Pilipino pinagtrabaho, no, na alipin, binigyan ng matataas na buwis. Yan, para lalo pang yumaman yung bansa nila. So, yun yung ilan sa epekto, no? Major effect ng kolonyalismo at imperialismo. Ayan. So, kanina nabanggit na yung concession, no? At sphere of influence. No, ilan iyon, no? Ilan lamang iyon sa mga paraan ng pananakop sa panahon ng ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismong kanluranin. Ang concession, yan, ay pagbibigay ng espesyal na karapatang pangnegosyo. Okay? Baga, bibigyan sila ng mula sa kanluraning bansa na bibigyan sila ng karapatan na magnegosyo, pero sa huli, no, ito pala ay paraan lamang ng mga kanluraning upang sila ay tuluyang sakupin. Ang sphere of influence naman ay isang lugar o maliit na bahagi ng bansa kung saan kontrolado ang pamahalaan at politika ng makapangyarihang bansa. Yan. Sa mga tweet, ang sphere of influence, kontrolado ang pamahalaan at politika. Yan. So, tama din yung sagot ni Princess Diane Garcia, no? Manpower. Ayan, Christopher at Lea De Vera. So, ilan lamang to, no? Sa mga pangyayari noong ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperialismong kanluranin. Na nagresulta, no, sa lahat ng nangyaring ito, nagresulta ito ng iba't ibang revolusyon. At dito na nga, no, umusbong ang salitang nasyonalismo o tumutukoy sa ideyang
pagkamakabansa, pagmamahal sa bansa ng bunsod ng pagkakapareho sa lahi, wika, relihiyon, kultura at pagpapahalaga. Ayan, so mula sa nasyonalismo, ayan, kapwa nakaugat ang nasyonalismo sa Europe at Asia sa paghangad na manaig ang kagustuhan ng mamamayan na makalaya mula sa kamay ng mga mananakop. Ayan.